Sa kabila ng naging kontrobersiya sa nangyaring deworming sa ilang paaralan sa Cavite, hinihikayat rin ng Health Department ng publiko na suportahan ang nationwide deworming ngayong Hulyo. Noong nakaraang linggo nang maiulat ang pagkasawi ng isang grade 4 student at ang itinuturong dahilan ay deworming umano. Narito ang aking report. Sa kabila ng naging agam-agam ng mga magulang sa makaraang naipaulat na pagkasawi ng isang grade 4 learner sa Cavite na iniuugnay sa pagtanggap nito ng gamot pangpurga, isang araw matapos ang naganap na deworming activity sa paaralang pinapasukan, sinabi ng Department of Health to DOH na nakakatiyak silang ligtas ang albendazole medicine na ginagamit sa deworming. 3 dekada na rin daw itong ginagamit sa bansa bilang bahagi ng public health program. Aprobado rin daw ito ng World Health Organization o WHO, kaya naman nanawagan ng DOH sa mga magulang, guardian, paaralan at komunidad na patuloy suportahan ang isasagawang nationwide deworming activity ngayong buwan ng July. Binigyan diin ng kagawaran na mahalagang hakbang ang pagpupurga sa mga toddler, preschool at ilan pang mas batang mag-aaral na silang karaniwang nagkakaroon ng soil-transmitted helminths o intestinal worms na nakukuha sa maduming lupa. Kung hindi raw mapupurga ang mga bata, maaaring maging dahilan ito ng malnutrisyon, anemia, delay sa pagkatuto, madalas na pagkakasakit, pagbagal ng paglaki at pagkabansot. Samantala, may mga pagkakataon daw talaga na nakakaranas ng temporary side effect ang isang bata na tumanggap ng deworming medicine makalipas ang ilang oras. Kabilang sa mga sintomas na itong pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagkakaroon ng lagnat at skin rashes na nawawala rin daw basta't nabigyan ng tamang medikasyon. Tiniyak naman ng DOH na mahigpit nilang inatasan ng mga health workers at lokal na pamahalaan na sundin ng safety protocols habang nagsasagawa ng deworming activities sa mga eskwelahan at komunidad. Kaugnay pa rin ng batang nasawi sa Cavite, matatandaan na septic shock na sanhi ng impeksyon ng ikinamatay nito na lumabas sa initial medical findings. Sa ngayon, inaantay pang pinal na resulta ng autopsy at forensic findings sa grade 4 learner na bahagi ng investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa ilang mga pahayag naman na sinabi ng ilang doktor, hindi kasama sa side effect ng gamot, pampurga ang pagkamatay. Pabor naman si Deputy Speaker Janet Garin sa isinasagawa ngayong investigasyon para magbigay na rin ng kalinawan sa publiko, maalis ang takot at kawalan ng tiwala sa gamot. Kinalulungkot natin yung nangyari. Kaya dapat siya matingnan kasi ang magiging problema dito, hindi kaagad kasi siya nasagot, no? Hindi kaagad nasabi na ito ba may sakit pa prior, ano ba yung mga nangyari, yung mga sirkumstansya. Nag-focus lang doon na alleged deworming at kinamatay. So ang problema doon, syempre that will cause a scare to a public health program. Kaya napaka-importante, no? Very aggressive, responsive at agad-agad na umaaksyon ang ating kalihim ng kalusugan at ang departamento as a whole. Because it can affect the whole program. Imagine kung hindi na magpapurga yung mga bata. Yung effect nun, no? Sa development, sa utak, sa future ng bata dahil lang hindi sila napurga at early age. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.